Marunong bang magsalita ang kalawakan? Sa loob ng maraming dekada ng pag-unlad ng teknolohiya, napagtanto natin na, oo, tiyak na kaya nito. Pero ano ang sinasabi nito sa atin, iyan ang hindi pa natin alam. Kamakailan, may natuklasan ang mga sayentipiko na kakaibang signal na di alam ang pinagmulan. Walang problema, hindi ito ang unang signal na ganito, pero naging interesante dahil ipinapadala ito sa atin ng halos 30 taon. Hindi agad na unawaan ng mga siyentipiko ang mahiwagang signal na ito. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Talaga bang gusto tayong kontakin ng mga kinatawan ng dayuhang sibilisasyon? HALO. Nagsimula ang kasaysayan ng mga radio signal mula kalawakan noong 1937 nang likhain ni amateur astronomer Groud Reber ang unang radyoteleskopyo. Tinulungan ng imbensyong ito si Reber na gumawa ng mapa ng radio structure ng ating galaxy at matuklasan ang mga pinagmumulan ng radio waves sa labas ng Milky Way. Dahil sa trabaho ng siyentipiko, natuklasan agad ang hindi thermal na pagbuga ng enerhiya. Ngayon, tingnan natin ng mas detalyado kung ano nga ba talaga ang mga radio wave. Dahil kabilang ang mga radio wave sa electromagnetic spectrum, ang bilis ng pagkalat nila ay katumbas ng bilis ng liwanag. Nagsagawa ang mga siyentipiko ng mga proyekto para maghanap ng senyales ng buhay sa kalawakan. Radio signal ang tumutulong matuklasan ang ganitong palatandaan. Isa sa kilalang proyekto ay ang Search for Extraterrestrial Intelligence at hindi nasayang ang mga taong ginugol dito. Noong panahong iyon, nakahuli kami ng ilang kawili-wiling radio signal. Halimbawa, noong Agosto 1977, ang teleskopyong may kakaibang pangalan na Malaking Tainga na pag-aari ng Perkins Observatory sa estado ng Ohio ay nakatuklas ng kakaiba at malakas na signal na tinawag na WOOW. Habang sinusuri ni Jerry Amon ang datos mula sa teleskopyo, nadiskubre niya ang radio signal na tumagal ng 72 segundo. Ang signal ay makitid at sapat na malakas. Hindi mo talaga matatawag na ordinaryo ang signal na ito, kaya't nilagyan ito ni Amon ng pulang tinta sa kanyang mga tala at isinulat sa tabi nito ang WOW. Doon na rin nakuha ng radio signal ang pangalan nito. Interesante rin na ang signal ay nasa loob ng hydrogen line. Ano ang hydrogen line? Ito ay isang uri ng alon na nabubuo mula sa hydrogen na nasa gas na estado sa kalawakan. Itinuturing na ang mga signal na may ganitong frequency ay maaaring galing sa sibilisasyong hindi mula sa mundo. Ibig sabihin, maaaring gawing channel ng komunikasyon ang hydrogen line. Noong natuklasan ang signal, hindi pa rin nagawang alamin ng mga siyentipiko kung ano talaga ang pinagmulan nito. Lumipas ang 40 taon na ganoon. Noong 2017 sinabi ng siyentipikong si Antonio Paris na maaaring nagmula sa kometang 266 P. Christensen ang signal. At 335 P. Gibbs na napapalibutan ng mga ulap ng hydrogen gas. Hindi lahat ay sumang-ayon sa bersyong ito, kabilang na si Jerry Amon. Sinabi ng siyentipiko na ang signal ay naitala lamang ng isang beses at hindi na ito naulit. Kung ang radyo signal ay nagmula sa dalawang kometa, tiyak na naitala sana ng teleskopyong Malaking Tenga ang paghahati ng signal. Ngunit hindi ito nangyari, kaya ibig sabihin hindi kometa ang dahilan. Dapat ding tandaan na hindi sinabi ni Jerry Amon
na nakatanggap sila ng signal mula sa mga nilalang na hindi taga-daigdig. Maaaring may ibang paliwanag dito. Ngunit sa ngayon wala pa tayong tiyak na sagot. Maaaring hindi na natin ito malaman kahit malungkot. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento ng kakaibang signal. Halimbawa, may isa pang signal na nagpapabaliw sa mga astronomo at nagmumula sa gitna ng ating daang gatas. Noong 2020, natuklasan ng mga siyentipiko gamit ang Australianong teleskopyo na ASKEN ang halos 2 milyong bagay na nagpapadala ng signal. Pagkatapos, sinimulan ng mga siyentipiko ang pagtukoy sa bawat uri ng bagay. Naklasipika nila halos lahat. May mga pulsar pa nga, pero karamihan ay mga karaniwang bituin lang. Pero hindi ganun kasimple ang lahat. May isang bagay sa gitna ng daang gatas na nakatanggap sila ng 6 na signal sa loob ng 9 na buwan. Hindi pangkaraniwan ang polarized na liwanag mula sa bagay. Ang bagay na iyon ay nagpalito sa mga sayentipiko at computer at walang nakaintindi kung ano iyon. Lalong lumala ang sitwasyon dahil ang natuklasan ay hindi nakita gamit ang infrared o X-ray na liwanag. Dagdag pa sa mga kakaibang katangian, bigla ring nawala ang signal nang hindi maintindihan kung bakit. At ito ay sa kabila ng katotohanang naitala ito ng 2 radyoteleskopyo ng sabay. Mas lalo pang nalito ang mga siyentipiko nang muling maitala ang signal makalipas ang 1 taon. At tulad dati, bigla rin itong nawala ng misteryoso. Ano kaya ang bagay na ito na pinagmumulan ng ganitong kakaiba at misteryosong radio signal? Tiyak, hindi lang ito basta-bastang bituin o pulsar. May isang teorya na ito ay isang natatanging uri ng signal na tinatawag na radio transient process. Sa gitna ng galaksya, pinaikli bilang Galactic Center Radio Transient. Sa uri na ito, kabilang pa ang 3 iba pang mga bagay. Kahit na inabot ng 1 dekada bago sila natuklasan, hindi pa rin tiyak ng mga astronomo kung ano talaga ang mga ito. Siyempre, maaari nating ipalagay na ang signal ay nagmumula sa isang sibilisasyong dayuhan. At hindi natin ito maintindihan dahil kulang tayo sa impormasyon. Gayunpaman, dapat tandaan na ang mga signal na gawa ng tao ay may mas makitid na saklaw ng frequency. Mayroon ding mga bersyon. Sa gitna ng galaksya, ito ay mga namamatay na pulsar na paubos na ang enerhiya at minsan ay nagpapalabas ng radio burst o kaya neutron star ang mga ito na umiikot at paminsan-minsan ay binablock ang signal ng isa't isa. Maaaring makatulong ang isang bagong teleskopyo na tinatawag na Square Kilometer Array upang magbigay linaw sa ganitong misteryosong sitwasyon. Inaasahang matatapos ito sa taong 2028 sa Australia at South Africa. Pero paano kung talagang nakatanggap tayo ng signal mula sa isang matalinong sibilisasyon? Kamakailan, napansin ng mga siyentipiko ang isang misteryosong bagay na nagpapadala ng signal mula pa noong 1988. At sa lahat ng panahong iyon, hindi natin alam ang tungkol dito. Ang bagay ay nasa layong 15,000 light years mula sa daigdig. Dahil dito, may mga pagsabog na may iba't ibang liwanag na nagaganap kada 20 minuto. Gaano katiyak? Dati, iminungkahi ng mga siyentipiko na neutron star, isang magnetar, ang pinagmumulan ng radio signal. Ito ang bituin na may pinakamalakas na magnetic field sa universo. Ito mismo ang dahilan kung bakit minsan ay may nangyayaring parang lindol sa mga magnetar. Sa ibabaw ng bituin, nabubuo ang mga bitak na nagre-resulta sa paglabas ng malaking dami ng enerhiya. Ang lahat ng ito ay panapanahong nagdudulot ng mga pagsabog ng gamma radiation at X-ray radiation. At ito ay maaaring obserbahan mula sa ating planeta. Sa pagsusuri ng mga magnetar, nakita naming nag-iiba ang pagitan ng pagbuga ng enerhiya mula ilang segundo hanggang minuto. Sa natuklasang bagay, ang pagitan ay 22 minuto. Maaaring ito ay isang natatanging uri ng magnetar. Ibig sabihin, posible bang makatanggap tayo ng signal mula sa ibang sibilisasyon? Siyempre, posible iyon. Pero may ilang bagay na hindi natin dapat kalimutan. Pinakamahalaga ang frequency range. Dapat nasa hydrogen line ang mga signal mula sa mga nilalang na dayuhan. At ito ay nasa pagitan ng mga frequency na 1,420 at 1,662 MHz. Maaaring mangyari na ang isang hypothetical na sibilisasyon ay hindi kayang makipag-usap sa ganoong frequency.
dapat isaalang-alang ito. Isa pang bagay ay kung gaano kalakas ang signal para ma-detect natin ito. Dapat ito ay nakatutok talaga sa atin. Kung hindi, dapat napakalakas ng signal. Dito, dapat isaalang-alang ang batas ng inverse square. Ang mga signal na may malawak na saklaw ay mabilis na humihina kapag malayo na ang distansya. At syempre, ang oras. Sa huli, dito talaga lahat nagkakatalo. Maaaring dumating ang signal ng mas maaga kaysa kaya nating matuklasan dahil kulang pa ang ating teknolohiya. Hindi umaabot ng malayo sa universo ang mga palatandaan mula sa daigdig, kaya maliit ang tsansang mahuli ito ng ibang dayuhang sibilisasyon. Siyempre, hindi ito zero, pero ang bilis ng liwanag pa rin ang hadlang. Tulad ng alam ninyo, kapag tumingin tayo sa langit na punong-puno ng bituin, tanaw natin ang mga bituin ng nakaraan. Ganun din, kung makikita ng mga alien ang daigdig, makikita nila ang bersyon nito na umiiral milyon-milyong taon na ang nakalipas. Kung sakaling makatanggap sila ng radio signal, pagdating nito sa ating planeta, matagal na tayong wala. May proyekto na Breakthrough Listen na layuning iskan ang kalangitan para maghanap ng palatandaan ng mga nilalang mula sa ibang planeta. Ayon sa bagong pag-aaral, posibleng nakarating na sa malalayong bituin ang ilang signal mula daigdig at maaaring sa kung saan man doon ay may umiiral na sibilisasyong mula sa ibang planeta na maaaring magpadala sa atin ng sagot na signal. Ayon sa mga siyentipiko, mas malinaw ang sitwasyon sa 2029. Sa tingin nyo ba sasagutin tayo balang araw? Ano kaya ang sagot? Ibig sabihin ba nito may banta sa atin o maaari tayong mamuhay ng mapayapa kasama ang mga makakarinig sa atin sa katahimikan ng kalawakan? Sa simula ng taong 2023, natuklasan ng teleskopyong James Webb ang isang planeta na tinatawag na LHS 475b na nasa layong 40 light years mula sa daigdig. Ang kakaiba sa planetang ito ay ayon sa mga unang pag-aaral, ang atmosfera nito ay halos kapareho ng sa daigdig. Sa simula, inakala namin na ito ay maaaring isa sa pinakamalinaw na kandidato para sa paghahanap ng mga anyo ng buhay sa labas ng mundo. Sa aming pagkadismaya, nalaman naming ang temperatura sa ibabaw ng LHS 475b ay lampas 300 degrees. Walang anumang buhay ang kayang mabuhay sa ganoong impyernong kondisyon. Isang kilalang katotohanan, hindi ba? Pero para sa mga espesyalista mula sa laboratorio ng agnostikong biosignatures na bahagi ng astrobiological program ng National Aeronautics and Space Administration sa Estados Unidos, iba ang kanilang pananaw tungkol dito. Hinahanap natin ang mga nilalang na tulad natin, pero maaaring iba ang anyo ng buhay. Ayon sa mga siyentipiko, malabo pa ang ating pagkaunawa kung ano talaga ang mga nilalang mula sa ibang planeta at kung ano ang kanilang biochemistry. Maaaring malayo ito sa biochemistry ng mga nilalang dito sa mundo. Kaya hindi talaga tungkol sa mataas na temperatura ang usapan dito. Paano kung ang problema ay nasa pananaw natin sa buhay sa ibang planeta? Madalas nating hanapin ang mga kamukha natin at balewala ang ibang posibilidad. Anong mga anyo ng buhay ang maaaring manirahan sa kalawakan? Alalahanin natin kung saang mga planeta tayo karaniwang naghahanap ng palatandaan ng buhay. Ito ay mga planetang nasa tinatawag na mga habitableng zona o mga zona na maaaring tirhan. Dahil sa ganitong mga kondisyon, maaaring umiral ang likidong tubig na napakahalaga para sa buhay ng mga organismo. Paano kung nililimitahan natin ang paghahanap dahil sa mga pamantayang ito? Sinasabing hindi mabubuhay ang komplikadong anyo ng buhay kung walang carbon atom. Wala nang ibang paraan. Gayunpaman, kung titingnan mong mabuti ang talahanayan ni Mendeleev, makikita mo na may ilan pang mga katulad na elemento. Ito ang tinatawag na mga diatom na algae. Napakaliit nila at sa unang tingin, wala namang kakaiba sa kanila. Ngunit, paano kung sabihin kong ang nasa harap ninyo ay hindi lang algae, kundi buhay na bato rin? Sila lang ang mga organismo sa mundo na ang pader ng selula ay gawa sa silicon dioxide, hindi carbon chain. Iminungkahi ni Julius Scheiner, Aleman na pisiko noong ika-19 na siglo, na maaaring gawing batayan ng organismo ang silikon tulad ng karbon. Paano uunlad ang ganitong organismo sa mga kondisyon sa mundo? Sa teorya, maaaring lumitaw sa ating planeta ang mga silikon na kabute na mas kahawig ng bato.
Pero hindi sila magtatagal dahil siguradong mamatay sila sa kakulangan ng hangin. Dahil sa normal na kondisyon sa mundo, ang silicon dioxide ay karaniwang buhangin habang ang carbon dioxide ay simpleng gas. Ibig sabihin, ang mga organismo na may mga atom ng carbon ay maaring mabuhay ng maayos sa ating planeta, pero ang mga organismo na may mga atom ng silicon, hindi. Kaya naman, ibig sabihin nito, maaari silang mamuhay sa isang kapaligiran na walang oxygen. Isa sa mga siyentipiko ng National Aeronautics and Space Administration, si Max Bernstein, ay nagmungkahi na ang mga organismo na may atom ng silikon bilang basehan ay maaaring maging isang sistema ng matatalinong kristal na kayang mabuhay ng walang DNA molecules sa pagpapasa ng impormasyon. Sa teorya, ang ganitong mga anyo ng buhay ay maaaring umabot sa antas ng katalinuhan na maaari silang maging isang sibilisasyon. Pero sobrang bagal lumaki at dumami ang mga kristal. Maaari ba tayong makahanap ng mga ganitong organismo, pero mas mabilis ang kanilang pag-unlad? Ang planetang ito ay tinatawag na Kelt Siam B mula sa ating planeta. Ito ay 650 na liwanag taon ang layo. Ang temperatura sa ibabaw nito ay umaabot ng higit sa 4,300 degrees Celsius. Napakataas nito, mas mataas pa kaysa sa ilang mga bituin. Aminin natin, dito, walang buhay na mabubuhay maliban kung organismong gawa sa carbon. Iba naman ang sitwasyon pagdating sa silikon. Ang temperatura ng pagkatunaw nito ay 1,410 degrees Celsius. Sa Kelt Siam B, magiging likido ito na maaring magpabilis sa pag-unlad ng mga organismong ito. O sige, napunta tayo sa puntong kahit sa mainit na planeta, pwedeng magsimula ang buhay. Paano naman ang mga nagyayelong mundo? Anong mga sikreto ang tinatago nila? Pwede ba nating palitan sa ganitong kaso ang tubig ng ibang sangkap na magsisilbing solvent din? Ang planeta na may mahaba at mahirap bigkasin na pangalan, Optical Gravitational Lensing Experiment, 2005 bilang hindi. Kung hindi natin ito hahanapin, hindi natin ito mahahanap. Batay sa methane bilang pantunaw, halos 50 taon na ang nakalipas. Walang konkretong ebidensya ang mga ideyang ito, pero ngayon ay napatunayan na. Noong 2015 pinangunahan ni Paulette Clancy mula sa Universidad ng Johns Hopkins ang mga siyentipiko sa pagpapatunay na maaaring mabuo ang mga selula ng organismo sa kapaligirang may methane. Ipinapalagay na ang pangunahing sangkap ng pader ng selula ay maaaring acrylonitrile na matatagpuan mismo sa malamig na methane. Ang mga selulang ito ay tinatawag na azotosomes. Ang pinaka-interesante para sa atin dito ay ang mga ganitong selula ay maaaring magdugtong-dugtong at bumuo ng tinatawag na spherical colonies. Kung sakaling mapunta ang isang astronaut sa ganitong sphere, agad siyang mamamatay dahil sa sobrang lamig. Titan, satellite ng Saturn, isa sa pinakamisteryosong katawan sa solar system. Ang dahilan nito ay ang makapal na kulay kahel na ulap na bumabalot sa ibabaw ng satellite. Noong 2005 lang nagawang mapalapag doon ang probe na Huygens. Sa huli, nakuha natin ang mga larawang labis na nagulat sa siyentipikong komunidad. Natakpan ng mga ilog at lawa ng likidong metana ang ibabaw ng Titan. Sa Titan, maaari rin nating makita ang cryovulkanikong aktibidad. Maaaring may mga nabubuhay na organismo na nagtatago sa Titan. Mayroon tayong sapat na dahilan para maniwala doon. Noong 2017 inihayag ng mga siyentipiko mula sa obserbatoryo sa disyerto ng Atacama na may napakaraming acronitriles sa Titan na maaaring bumuo ng pundasyon ng mga selula sa isang methane na kapaligiran. Noong 2011 natuklasan ang eksoplanetang WASP 39b na matatagpuan sa malayong distansya. Nakuha nito ang atensyon ng siyentipikong komunidad dahil sa napakalaking dami ng hydrogen sulfide sa atmosfera nito. At maaari rin itong magsilbing patunay ng presensya ng mga anyo ng buhay na organismo doon.
Iminungkahi ni Professor Jack Holt ng Universidad ng California na maaaring naninirahan ang mga buhay na organismo hindi sa mismong ibabaw ng exoplanet kundi sa loob nito at kumukuha ng enerhiya mula sa core ng planeta, hindi mula sa bituin. At ang hydrogen sulfide mismo ang maaaring sumuporta sa buhay ng mga ganoong organismo. Maaaring ito ay mga kemosintetikong uri na normal na gumagana sa ilalim ng ibabaw sa loob ng tunaw na magma. Ano kaya ang itsura ng ganoong organismo? Magkakaroon sila ng parang malalaking plato na gamit nila para makakuha ng enerhiya mula sa hydrogen sulfide. Malamang, ang mga ganoong nilalang ay magkakaroon ng parang baluti at malamang magiging makamandag ang mga organismo kaya tiyak na kamatayan ang kahihinatnan ng pagkikita ng tao at ng mga ito. Idagdag mo pa ang mataas na antas ng radyasyon sa WASP 39b at ang mundong ito ay palagi nating iiwasan. Mayroon pa tayong ibang mga teorya kung saan maaaring kumuha ng enerhiya ang mga dayuhang organismo. Iminungkahi ng siyentistang Briton na si Chris Impey na maaaring may ilang anyo ng mga nilalang na kayang mag-imbak ng enerhiya na nabubuo mula sa radioactive decay. At sa ganitong kondisyon, mas lalo pang lumalawak ang listahan ng mga mundo kung saan posibleng may naninirahang mga buhay na organismo. Dahil maraming bagay sa kalawakan ang may radioactive na reaksyon. Halimbawa, ang neutron star na ito ay nasa layong 400 light years mula sa ating planeta. Maliit ito, may radius na 10 kilometro, pero mas mabigat kaysa araw. Dahil dito, ang mga bagay sa loob ng bituin ay nadudurog at nagiging mga neutron. Dito pumapasok ang nukleyar na interaksyon na maaaring lumikha ng mga kadena mula sa mga neutron para maglipat ng impormasyon. Ibig sabihin, sa microantas posibleng may anyo ng buhay. Ang mga proseso sa loob ng neutron star ay nangyayari ng napakabilis, kaya mas mabilis na makakabuo doon ng mga sibilisasyon. At maaari itong mangyari sa loob lamang ng ilang oras. Maraming neutron star sa universo at malamang na balang araw ay makakakontak ang mga organismo mula sa isang bituin sa mga organismo ng isa pa. Kaya ang ating maliit na planeta ay maaaring maging isang butil ng buhangin sa pandaigdigang sistema ng komunikasyon ng mga dayuhan. At sa kabila nito, hindi tayo magiging bahagi nito. Minsan akala natin may mga katotohanang di mapapasinungalingan, pero hindi ito totoo. At ang posibilidad ng pag-iral ng mga ganoong kamanghamanghang organismo ay hindi dapat balewalain. Minsan tinawag ni Carl Sagan ang mga siyentipiko sa mundo na mga carbon chauvinist. Hindi dapat magdamdam dahil ang ibig sabihin lang nito ay ang mga nilalang na gawa sa karbon at tubig ay naghahanap ng mga kapitbahay sa kalawakan na may parehong komposisyon. At ito ay maaring isang malaking pagkakamali. Amerikanong astronomo na si Victor. Walang halaga ang atin, pero alam natin, kasama ka, na pwedeng maging realidad ang mga kwento sa siyensyang piksyon. Sino ang nakakaalam? Maaaring ang ating mga kapatid sa katalinuhan ay mga nilalang na ang anyo at estruktura ay kakaiba sa lahat ng alam natin. Matagal nang gumugulo sa isip natin ang mga alien at unidentified flying object, hindi lang nitong isang siglo. Maraming siyentipikong katang-isip na nobela at pelikula na ang nagawa tungkol sa temang ito, hindi kailanman nawala ang ating interes. Pero nananatili ang pangunahing tanong, may nakatagpo na ba talaga ng mga nilalang mula sa ibang planeta sa totoong buhay? At totoo ba ang lahat ng mga kwento tungkol sa unidentified flying object? Kung iniisip mong ang mga unidentified flying object ay nakikita lang ng mga karaniwang tao na madaling maniwala sa mga kwentong pantastiko, nagkakamali ka. Mayo 1957. Para kay Milton Torres, piloto ng F-8-6D na panlaban eroplano, karaniwang araw lang ito sa Kent, Inglaterra. Lahat ay normal, pero biglang inutusan si Milton na pabagsakin ang isang lumilipad na bagay na hindi alam ang pinagmulan. Habang nasa misyon ang piloto, napansin niyang ang bagay na iyon ay gumagawa ng imposibleng mga maniobra ayon sa batas ng pisika. Ang bagay ay umiikot na parang hindi gumagalaw sa isang lugar, bumibilis ng sobra, tapos biglang titigil at hindi gagalaw. Nang malapit na si Milton para atakihin ang bagay, bigla itong nawala sa radar. Nakabalik si Milton sa base ng walang aberya, pero hindi niya maintindihan ang nangyari.
kung ano ang bagay na iyon at bakit ito biglang naglaho sa radar. Nangyari ito sa kasagsagan ng Cold War. Kaya't ang impormasyon tungkol sa paglalakbay na ito ay mahigpit na tinago bilang lihim. Marso 1900, Belgium, gabi iyon. May mga hindi matukoy na bagay na lumitaw sa radar. Maaaring nanatiling lihim ang impormasyong ito sa publiko, ngunit ang totoo, mga 13,000 katao ang nakakita noon ng mga hindi kilalang lumilipad na bagay. Pinakakawili-wili, 2,600 ang pumayag magpatunay nito sa sulat. Seryosong usapan ito, hindi ba? Wala nang ibang magawa ang Belgian Air Force kundi ilathala ito. Alas 11 ng gabi, may nakita silang 3 hindi kilalang kumikislap na mga bagay na gumagalaw papunta sa lungsod. Ang mga natatanging katangian ay ang mga sumusunod. Nagpapalit ng kulay ang mga ilaw ng mga bagay. Minsan pula, minsan berde, minsan dilaw, at bumubuo sila ng tatsulok na may isa pang ilaw sa gitna. Mga 10 minuto ang lumipas. Napansin ang pangalawang grupong kumikislap na bagay na papunta sa una. Maya-maya, bumuo rin ng tatsulok ang mga ilaw ng pangalawang grupo. Samantala, nag-utos ang pamunuan na magpalipad ng 2 eroplanong pandigma. Tinangka nilang kunin ang koordinada para pabagsakin ang target pero hindi sila nagtagumpay. Patuloy na nagpapalit ng posisyon ang grupo ng mga ilaw pero hindi nagbabago ang distansya nila sa isa't isa at lalo pang bumibilis. At ang mga pagbabago sa bilis ay napakabigla na maaaring magdulot ng nakamamatay na epekto sa tao. Sinubukan pa ring pabagsakin ng mga eroplanong pandigma ang target at nawala ang mas maliit na tatsulok. Ngunit walang kumpirmasyon na talagang natamaan ang target. Maya-maya nawala na rin ang ikalawang tatsulok. Noong 2007, may nakita ring nagniningning na bagay sa Russia. Sabi ng mga nakakita, kaya nitong manatili sa isang lugar at biglang lumipat sa iba ng mabilis at tahimik. Ayon sa paglalarawan, ito ay kahawig ng nakita sa Belgium. Hulyo 1947, malakas ang bagyo, ulan at kulog sa kalsada noon. Pagkatapos ng lahat ng iyon, pumunta si William Brazel, isang lokal na magsasaka, sa burol para tingnan kung ayos ang kanyang mga tupa. Dagdag pa, nakarinig daw ang lalaki ng tunog na parang pagsabog, hindi kulog. Pagdating ni William sa lugar, nakita niya roon ang mga piraso ng isang kakaibang estruktura na labis na kahawig ng isang sasakyang pangkalawakan. Isang lumilipad na plato. Medyo malayo pa, napansin ng magsasaka ang kakaibang mga bola na may laman sa loob na bahagyang kahawig ng tao. Hindi na nag-aksaya ng oras si William, agad siyang tumakbo upang isumbong ang kanyang natuklasan sa lokal na sheriff. Ang sheriff naman ay agad na nag-ulat tungkol dito sa mga militar mula sa Roswell Air Base na malapit lang at hindi nagtagal ay dumating sila sa lugar ng insidente. Tulad ng inaasahan, nalaman din ng ibang mga lokal na residente ang tungkol sa kwentong ito at hindi nagtagal ay nakarating din ang impormasyon sa mga media. Pinag-usapan ang hindi inaasahang natuklasan sa mga pahayagan at sa mga programa sa radyo. Talaga bang mga dayuhan iyon na trahedyang namatay dahil sa matinding sama ng panahon? Gayunpaman, lumabas na mas simple lang pala ang lahat. Makalipas ang ilang araw, sinabi ng mga sundalong nag-imbestiga na hindi pala sasakyang pangkalawakan ang bumagsak kundi isang weather balloon lang. Gayunpaman, maraming tao ang hindi naniwala sa bersyong ito at ipinaglaban ang kanilang paniniwala. Bumisita sa kanilang lugar ang isang unidentified flying object. Unti-unting nakalimutan ng lahat ang insidenteng ito dahil wala namang lumitaw na bagong detalye. Pagkalipas ng 30 taon, dekada 1970 at 70 nagbigay ng panayam si Jesse Marson, hepe ng intelihensya ng ika-500 at Siyam Air Regiment sa Roswell Air Base. Sa panayam, sinabi niyang hindi totoo ang kwento tungkol sa pagbagsak ng weather balloon. Natagpuan noon ng mga sundalo ang mga piraso ng sasakyang panghimpapawid na di alam ang pinagmulan. Sa lugar ng pagbagsak, nakakita sila ng mga kakaibang bagay tulad ng magagaan ngunit napakatibay na mga materyales. Foil na hindi mo kayang lukutin. Pagkatapos ng mga malalakas na pahayag na iyon ni Marcel, may mga lumitaw na saksi mula sa mga lokal na residente na nagsabing nakita nila mismo ang pagbagsak ng lumilipad na platito at pati na rin ang mga miyembro ng tripulante nito. Simula noon, balik-balik ang mga tao sa kwentong ito at laging mainit na pinag-uusapan. Noong 1974, nag-imbestiga ang pangunahing kontrol na tanggapan ng Kongreso ng Estados Unidos tungkol sa kasong ito.
Oo, hindi ito ordinaryong weather balloon, pero hindi rin ito flying saucer mula sa kalawakan. Noong panahong iyon, aktibong dinedevelop ang proyektong naglalayong magmanman sa mga nuclear test ng Unyong Sobyet. Noong 1947, 47 ang bumagsak ay ganoong klase ng konstruksyon na ginamitan ng mga bihirang materyales at espesyal na lata na sumusukat sa antas ng radyasyon. Lihim ang proyekto, kaya hindi nila pwedeng sabihin ang totoo noon. Kaya naisip nila ang version na bumagsak lang daw ay isang simpleng weather balloon. Well, hindi ito mga alien pero medyo kawili-wili rin ang kasong ito. Sinikap ng mga siyentipiko na sistematisahin ang mga bagay na paminsan-minsan nakikita ng karaniwang tao. Noong 1947, sinimulan ang proyektong Blue Book na layuning sistematikong pag-aralan ang lahat ng datos tungkol sa unidentified flying object na natatanggap. Nagsara ang proyekto sa katapusan ng 1969, kabuuang mahigit 12,000 kaso ng aktibidad ng hindi kilalang lumilipad na bagay ang nalikom ng mga siyentipiko. Siyempre, karamihan sa mga ganitong kwento ay napatunayang kathang-isip lamang. Sa Unyong Sobyet, ang mga espesyal na ahensya at karaniwang mamamayan ang nag-aaral ng ganitong mga kaso. Hanggang ngayon, may mga tala pa rin ng kawili-wiling kaso sa mga archive. Tulad ng nabanggit, ang interes sa mga hindi pa matukoy na lumilipad na bagay ay nananatili kahit sa mga siyentipiko. 1 taon pa lang mula nang iulat ng National Aeronautics and Space Administration na seryoso nilang pinag-aaralan ang mga anomalya na walang tiyak na pinagmulan. Hindi na ito nakakagulat dahil kamakailan ay may ulat ng kakaibang bagay mula sa iba't ibang bansa. Maraming mga materyales ang nakaklasify bilang lihim. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung mayroong, kumbaga, karaniwang paliwanag sa lahat ng mga kasong ito. Totoo kaya talagang nangyari ito sa planeta? Halimbawa, ang dating empleyado ng intelihensya ng United States na si David Grush ay gumawa ng isang sensasyonal na pahayag na di umano'y nahanap na ng gobyerno ang mga ebidensya ng aktibidad ng unidentified flying object, ngunit itinatago ito sa publiko. Ayon sa kanya, sa lahat ng panahong ito ay natagpuan hindi lang ang mga piraso ng mga sasakyang panghimpapawid, kundi pati na rin ang mga labi ng mismong mga nilalang na mula sa ibang planeta. Sinabi ni David Grush na may lihim na programa ang Estados Unidos para hanapin ang mga sasakyang pangkalawakan ng dayuhan sa mundo. Ang pahayag ni Grush ay sinuportahan pa ng 2 pang empleyado ng Pentagon, na nagsabi rin na may natagpuan silang mga piraso ng mga sasakyang pangkalawakan ng mga dayuhan. Dagdag pa rito, lumitaw din sa publiko ang mga kawili-wiling video na sinasabing mula sa 2 na-declassify na insidente. Halimbawa, ito ay bagong video mula sa Timog Asya at ito naman ay mula sa gitnang silangan noong nakaraang taon. Siyempre, maaaring mas nakakainip pa ito. Halimbawa, matapos ang nangyari sa Aerostat sa China, napagpasyahan na alisin ang lahat ng lumilipad na bagay na hindi alam ang pinagmulan. Gaya ng alam ninyo, dumami ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga hindi maintindihang bagay na muling nagpasigla sa isipan ng mga tao. Tingnan natin ang mga datos. Ayon sa datos ng United States Intelligence Agency, mahigit 500 ulat ng hindi matukoy na lumilipad na bagay ang natanggap ng iba't ibang ahensya hanggang kalagitnaan ng 2022. At napakalaki ng bilang na ito, halos dumoble ang dami ng mga ulat. Oo, ang usapin tungkol sa buhay sa ibang planeta at unidentified flying object ay hindi pa rin binibitawan ng mga tao, kahit na halos lahat ng kaso ay maaaring ipaliwanag o napatunayang peke. Pero isipin mo lang sandali, paano kung lahat ng mga hindi pa natutukoy na bagay sa langit na iyon? Hindi pala sila mga alien? Paano kung gobyerno pala ang gumagawa ng mga lihim na proyekto? At tayo'y nanunood lang at walang pambansang pahayag. Sapat na ba iyon? Sapat na tayo. Ang National Aeronautics and Space Administration, pumapatay ng buhay sa Mars. Ano masasabi mo sa ganitong pahayag? Parang hindi totoo. Parang isa na namang teorya ng sabwatan, pero may bahagi ng siyentipikong komunidad na naniniwala sa ganitong bersyon. Kaunti lang ang sumusuporta rito, pero ang mahalaga, meron pa rin. Tila hindi lohikal ang mga ideyang ito dahil espesyal na pinoproseso ng National Aeronautics and Space Administration ang kanilang kagamitan para hindi makaapekto sa mga proseso sa labas ng mundo. May espesyal na atensyon ang National Aeronautics and Space Administration sa Mars dahil ang teorya na maaaring nagkaroon o mayroon pa ring buhay doon ay hindi pa rin nawawala sa ating isipan hanggang ngayon.
Pero paano kung ang National Aeronautics and Space Administration mismo ang may kinalaman sa pagkawala ng buhay sa Mars at paano nila ito nagawa? Sa ngayon, walang ebidensya ng nabubuhay o nabuhay na organismo sa Mars. Paano kung nakita na natin dati ang mga palatandaang ito pero hindi natin naintindihan at basta natin binalewala? Balikan natin ang nakaraan. Noong 1975, inilunsad ng National Aeronautics and Space Administration ang programang Viking para pag-aralan ang Mars. Ang mga spacecraft na Viking 1 at Viking 2 ang naging unang mga aparato na nakarating sa pulang planeta at nagbigay sa atin. Ang mga Viking mission ay may espesyal na gamit para matuklasan ang posibleng buhay na organismo. Doon, ang mga Viking ang nananatiling nag-iisang mga aparato na may ganoong kalawak na arsenal. Ang pinakakagiliw-giliw dito ay 2 eksperimento ang nakatuklas ng bakas ng metabolismo sa ilang sampol ng lupa mula Mars. May ibang eksperimento ring nakakita ng bakas ng metabolismo pero hindi nakahanap ng organikong material habang isinasagawa ang mga ito. Mahalaga! Nakita ng mga Viking ang kaunting kloro, ngunit hindi ito gaanong pinansin noon dahil akala ng mga astronomo na ito ay tira-tirang material mula sa paggawa ng kagamitan. Sa kabuuan, ang misyon ng mga Viking ay hindi nakakita ng anumang palatandaan ng buhay sa pulang planeta. Ganito ang naging konklusyon ng mga siyentipiko. Gayunpaman, magkaiba ang opinyon ukol dito. Ang pangunahing puna ay tumutukoy sa paraan ng pagsasagawa ng eksperimento. Tingnan natin ng mas detalyado kung paano isinagawa ang eksperimento sa pagtuklas ng metabolismo. Ang mga sampol ng lupa mula sa pulang planeta ay nilagay sa espesyal na solusyon na may radioactive carbon 14. Kung may microorganismo sa lupa, magkakaroon ng metabolic na reaksyon. Bago magsimula ang misyon, sinubukan muna ang pamamaraang ito gamit ang lupa mula sa iba't ibang panig ng daigdig at sa lahat ng pagkakataon ay ipinakita ng eksperimento ang presensya ng mga microorganismo. Para matiyak ang tamang eksperimento, sinuri rin nila ang mga sampol ng lupa mula sa buwan. Dito, gaya ng inaasahan, negatibo ang resulta, walang pagkakamali. Pero sa Mars, naging positibo ang kinalabasan. Pinakakagiliw-giliw, 2 magkaibang aparato sa iba't ibang lugar ang nagbigay ng parehong resulta. Sa una, may teoryang nakuha ang resulta dahil naapektuhan ng ultraviolet na sinag ang mga sampol ng lupa. Kumuha ang mga siyentipiko ng sample na hindi na-expose do sa ultraviolet at positibo pa rin ang resulta. Nang sinadyang painitin ang mga sample hanggang 100 at 60 degrees, naging negatibo na ang resulta. Kapag 50 degrees na ang temperatura, bumabagal ang metabolismo. Kapag inilalagay ang mga sample sa loob ng mahabang panahon sa kapaligiran na may 10 degrees na temperatura, nagiging lubos na negatibo na ang resulta. Sa huli, napagpasyahan ng mga siyentipiko na wala talagang buhay sa Mars at ang mga kakaibang resulta ng eksperimento ay may ibang paliwanag. Hanggang ngayon, may naniniwala pa rin na sina Viking 1 at Viking 2 ay nakatuklas ng palatandaan ng buhay noon, ngunit mali lang ang interpretasyon ng mga siyentipiko sa resulta. Tulad ng nabanggit, walang natuklasang organikong compound sa eksperimento. May ilang paliwanag kung bakit ito ang nangyari. Una, ang pinaka-obvious, dahil talagang walang organikong compound doon. Pangalawa, maaaring hindi perpekto ang eksperimento sa pagtuklas ng organikong compound kaya't naging mali o naiba ang mga resulta. Ang ikatlong paliwanag ay nagsasabing hindi natuklasan ang organikong compound dahil nasira ito habang pinainit ang mga sampol ng lupa. May ilang siyentipiko na naniniwalang ang tubig mismo ang dahilan na laging gamit sa eksperimento. Sabi nila, hindi dapat dinadagdagan ng tubig. Maaaring ang mga microorganismo sa Mars ay nakaangkop na mabuhay ng walang tubig. Kung sisimulan silang diligan, mamamatay lang sila dahil hindi sila makakaangkop agad sa bagong mga kondisyon ng pamumuhay. Medyo katulad ito ng mga organismo na matatagpuan sa mga disyerto sa mundo na kumukuha ng kaunting halumigmig mula lang sa hangin. Sa isyong ito, wala pang ganap na siyentipikong pag-aaral kaya hindi pa rin nagbabago ang opinyon ng karamihan sa mga siyentipiko. Pero tinawag silang mga mamamatay ng National Aeronautics and Space Administration hindi dahil parang mga maniac silang sinadyang puksain ang buhay sa Mars, kundi dahil maaaring hindi nila ito napansin o aksidenteng nawala sa mismong sample na kanilang inanalisa. Ang buong kwentong ito ay nagsasabi sa atin na kailangan nating mag-organisa ng mga bagong misyon sa Mars para sa wakas ay malaman natin ang katotohanan.
Lalo na ngayon na ang Mars ay patuloy na sentro ng interes ng lahat. Marami pang lihim ang pulang planeta at lalo pang ginaganahan ang mga espesyalista ng National Aeronautics and Space Administration na tuklasin ang mga ito. Noong Setyembre 2023, naglabas ang ahensyang pangkalawakan ng bagong audio recording mula Mars. Tampok ang mga tunog ng Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, isang espesyal na aparatong nakakabit sa rover na Perseverance. Ginagawa natin ang lahat para makahanap ng senyales ng buhay sa labas ng mundo, kahit primitibo pa ito. Pero paano kung galing sa ibang planeta ang buhay na nakarating na sa atin? Noong Setyembre, dinala sa Parlamento ng Mexico ang mga katawan ng nilalang mula sa ibang planeta. Mas progresibo ang Mexico sa usaping ito at pinag-uusapan na nila ito sa opisyal na antas. Nagsimula ito kay Jaime Maussan, isang mamamahayag at masugid na taga-suporta ng paniniwala sa kanilang pag-iral. At ngayon, sinabi niya na ang natuklasang mga labi ng mami ay mga kinatawan ng isang dayuhang sibilisasyon na napunta rito sa ating mundo mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Sa pagdinig sa parlamento, nagdala sila ng 2 katawan na di umano'y mga alien. At upang mas maging kapanipaniwala, nagdagdag pa sila ng mga video ng mga hindi maipaliwanag na kakaibang pangyayari. Ang mga alien mismo ay maliit ang sukat, may pahabang hugis ng ulo, at tig-3 daliri sa bawat kamay. Sabi ni Jaime Maussan, natagpuan ang mga katawan malapit sa sinaunang linya ng Nazca sa katimugang Peru. Paano tumugon ang National Aeronautics and Space Administration? Humiling ang mga siyentipiko ng katawan para sa pag-aaral, para malaman ang totoo. Pinag-usapan ito ni David Spergel, na dating namuno sa isang independenteng investigasyon ng National Aeronautics and Space Administration tungkol sa unidentified flying object at Dan Evans, katulong ng Deputy Administrator ng National Aeronautics and Space Administration. Samantala, hindi pa rin ibinigay ni Maussan ang mga katawan. Ayon sa talambuhay ni Jaime Maussan, minsan siyang nagdeklara noong 2000 at 17 tungkol sa pagkakatuklas ng labi ng mga alien sa Peru. Noon, nalaman na manika lang pala ang mga iyon. Ngayon, muling may natagpo ang labi ng alien at ngayon ay sa mismong parlamento ng Mexico. Si Julieta Fierro, mananaliksik sa Instituto ng Astronomiya ng Pambansang Autonomong Universidad ng Mexico, ay isa sa pinakamatinding nagdududa sa kasong ito. Ito ang sinabi niya sa mga mamamahayag. Sabi ni Maussan, nakausap daw niya ang Birheng Guadalupe. Sabi niya, hindi raw ako kinakausap ng mga alien gaya ng sa kanya dahil hindi ako naniniwala sa kanila. Sa totoo lang, medyo kakaiba talaga ang taong ito, pero baka naman nagsasabi siya ng totoo. Maraming kakaibang bagay sa kwentong ito, tulad ng kung bakit napakadaling nailabas ang mga labi mula sa Peru, kung saan daw sila natagpuan. Kung talagang napakahalaga ng mga bagay na ito, na maaaring magbago ng pananaw natin sa kasaysayan at agham, at pinakakagiliw-giliw sa presentasyon mismo. Nasa kayib ako noon. Ipinakita ng radiocarbon analysis ang ebidensyang nagpapakita ng matandang edad ng mga bagay. Sa laboratorio, sinabi nilang hindi nila nakita ang mga katawan ng dayuhan, kundi sa maliit na sample lang sila nagsagawa ng pag-aaral. At muli, hindi natin masasabi kung tama ang mga resulta. Dahil sa teorya, iba ang biyolohiya ng mga dayuhan kumpara sa atin. Naluhikal naman, sa madaling sabi, lumalabas na isa na namang katang-isip ni Maussan ang kasong ito na nagkataong umabot lang sa ganitong mataas na antas. Hanggang ngayon, wala pa tayong natutuklasang buhay sa ibang planeta at wala ring nilalang mula sa ibang mundo na nakarating sa daigdig. Gayunpaman, mabilis ang pag-unlad ng agham. Baka balang araw ay makabalita tayo tungkol sa mga nilalang mula sa ibang planeta.
Ang kalangitan na puno ng bituin ay parang magnet na umaakit ng pansin ng ating mga ninuno libu-libong taon na ang nakalipas. Matatagpuan sa mga pader ng sinaunang kuweba ang unang anyo ng mapa ng bituin na may ilang planeta at bituin. Kalaunan, napalitan ang mga guhit sa bato ng mga libro na nagkwento ng pananaw ng mga tao noon sa kalawakan. Habang ang ating pag-unawa sa kaayusan ng universo ay lalong naging mas mahusay at ang teknolohiya ay mabilis na umunlad, nagsimula tayong makadiskubre ng mas marami pang mga bagong mundo sa solar system. Halimbawa, natuklasan natin ang maraming buwan ng Jupiter at Saturn, pati na rin ang malalaking planeta at mga nagyayelong mundo. Alam mo ba ang tungkol sa hypothetical na maliit na planetang tinatawag na bulkan? Unang bahagi ng ika-19 na siglo, inakalang ang planetang ito ang pinakamalapit sa araw. Ngunit kalaunan, natuklasang hindi pala umiiral si bulkan. May ilang siyentipikong nagsabing nakita nila ito sa teleskopyo, ngunit malamang batik lang ng araw ang nakita nila. Noong 1980 ito ay nalaman na sa wala silang natuklasan. Alalahanin din natin ang hypothetical na planetang Phaeton na dapat ay matatagpuan sa pagitan ng Mars at Jupiter. Dito natin ito tatalakayin ng mas detalyado. Bakit nga ba labis na naging interesado ang mga siyentipiko sa bagay na ito? At ano ang posibilidad na talagang umiiral si Phaeton? Matagal na panahon na parang may pagkaantala sa agham ng kalawakan dahil walang bagong planeta na natutuklasan. Ngunit nagbago ang lahat noong 1781 nang natuklasan ni William Herschel ang Uranus, na naging unang planeta na natuklasan sa loob ng daan-daang taon. Nagpasya ang ibang mga siyentipiko na huwag magpahuli at maghanap din ng bagong planeta, ngunit napakahirap pala nitong gawin. Dito pumasok ang batas ni Titius Bode na dapat sana'y tutulong upang matukoy kung saang bahagi ng solar system maaaring nagtatago ang isang planeta. Ayon sa batas na ito, maaaring merong planeta sa pagitan ng mga kilalang planeta noon. Noong taglamig ng 1801 habang nagmamasid sa kalangitan, napansin ng Italianong siyentipiko na si Giuseppe Chiappezzi ang isang hindi kilalang tuldok na dahan-dahang gumagalaw sa pagitan ng mga bituin. Sa una, inisip ng astronomo na ang tuldok na iyon ay isang kometa. Nabigyan pa nga niya ba ito ng pangalan, Cerera. Ngunit kalaunan, napag-alaman na halos perpekto itong tumutugma sa batas ng Titius Bode, si Cerera. Mas maliit ito kaysa kalapit na planeta, pero hindi salungat sa teorya. Dahil dito, hindi na pinalampas ng siyentipikong komunidad ang tunay na euphoria. Binigyan pa ng planetang simbolo ang natuklasang planeta. Parang napuna na ang lahat ng puwang. Pero sa totoo lang, hindi ganoon kasimple ang lahat. Pagkalipas lang ng isang taon, noong 1802, natuklasan ang isa pang katulad na bagay na tinawag na Pallada. Noong 1804 si Junona, at noong 1807 si Vesta. Lahat ng mga bagay na ito ay akma sa batas ni Titius Bode at gumagalaw sa parehong orbit tulad ni Cerera. Noon, may ilang mga astronomo na nagkaroon ng palagay na marahil ay nakatuklas sila ng 4 na bagay mula sa isang ganap na bagong klase. Matagal ding pinaniniwalaan na may 11 planeta sa solar system: Merkuryo, Venus, Daigdig, Mars, Vesta, Junona, Cerera, Pallada, Jupiter, Saturno at Uranus. Noong 1807 hanggang 1846, natuklasan din ang planetang Neptuno. At ito ay sumalungat sa batas ni Titius Bode dahil ang distansya nito mula sa araw ay 8 astronomical units na mas maikli kaysa sa ipinapahiwatig ng formula. Dahil dito, napagpasyahan ng siyentipikong komunidad na ang batas ni Titius Bode ay hindi na angkop para sa sistemang solar. At ito ay nagkataon lamang.
Noong 1800 at 6 na po ang 4 na natuklasang bagay na kamakailan lamang ay itinuring na mga planeta ay pinalitan ng pangalan bilang mga asteroid. At ang planeta sa sistemang solar kung saan sila natagpuan ay tinawag na asteroid belt. Sa totoo lang, napatunayang hindi totoo ang nawawalang planeta. Kahit nakapana-panabik itong kwento para sa mga tao at siyentipiko. Gayunpaman, may tanong pa rin tayo. Saan nagmula ang asteroid belt? Iminungkahi ni Heinrich Wilhelm Olbers ang teorya na ang lahat ng mga asteroid na ito ay talagang mga piraso ng isang planeta na minsang umiral. Pinangalanan pa ito ang planetang ito mula sa anak ng Diyos ng araw na si Helios, na araw-araw naglalakbay sa langit sakay ng karwahe. Sabi sa alamat na sunog ang karwahe ni Phaeton dahil lumapit ito sa daigdig. Sa totoo lang, medyo magkahawig ang kapalaran ni Phaeton at ng haka-hakang planeta. Ipinagpalagay ni Olbers na ang planetang Phaeton ay matatagpuan mismo sa lugar kung nasaan tayo. Sa lugar kung nasaan tayo. Sa lugar kung nasaan tayo. Sa lugar, naroroon tayo sa lugar. Kung saan tayo naroroon, tayo ay nasa lugar. Kahit saan, ayan. At heto, biglang may lumitaw na haka-hakang bituin ni Mesida. Kaya, totoo nga ba na may mundong matagal nang nawasak pero nag-iwan ng bakas sa solar system, mga asteroid? Ayaw naming biguin kayo, pero malabong mangyari yon. Ang totoo niyan, ipinakita ng mga pag-aaral na ang kabuuang masa ng lahat ng natuklasang bagay sa asteroid belt ay umaabot lang sa 4% ng masa ng buwan. Sobrang kulang niyan para makabuo ng isang planeta. Kung ganoon, saan talaga nagmula ang asteroid belt? Pinaniniwalaang ito ang natira mula sa pagbuo ng solar system 4.5 bilyong taon na ang nakalipas. Ito ang mga natira mula sa accretion disk, isang disk ng alikabok at gas na minsang pumalibot sa araw. Mula mismo sa mga piraso ng accretion disk na buo ang mga asteroid, mga kometa at mga planeta kasama ang kanilang mga buwan. Dahil sa disk na ito, nalaman natin ang sistema ng araw ngayon. Maaaring makatulong ang mga asteroid para malaman ang itsura ng sistema ng araw noon. Maaaring sabihin na ang mga asteroid ay parang isang kakaibang time machine. Paano kung talagang umiiral ang misteryosong planetang Phaeton? Ano kaya ang itsura nito? Matatagpuan ito sa pagitan ng Mars at Jupiter. At sana ang pinakamaliit na planeta sa solar system. Malamang ang haka-hakang planetang ito ay naging may mabatong ibabaw, napakahinang atmosfera, at walang magnetic field na nangangahulugan ding wala itong proteksyon laban sa mga particle na dala ng solar wind. Oo, hindi talaga umiral ang misteryosong planetang Phaeton, pero nag-iwan ito ng mahalagang bakas sa kasaysayan. Naging inspirasyon ito ng mga direktor at manunulat ng science fiction sa paggawa ng mga kwento tungkol sa kalawakan. Ano sa tingin ninyo? Makakahanap kaya tayo ng mga ganitong palaisipan balang araw? Isang misteryosong mundo